Napansin niyo ho ba dito man nakalipas na araw ang tao ay magpapasko na pero hindi masyado nagdekorasyon ng tao. Tama ho ba? Pagdating sa Christmas light, mga dekorasyon sa bahay, sa paligid, walang masyadong Christmas decoration or Christmas lights kayong makikita. Tama ho ba? Noon, naalala ko, kahit mahirap, ang loob at labas ng bahay nila, maraming Christmas decorations. Ano po? Pero ngayon po, siguro ang tao po ay nagtitipid, hindi na ho masyadong nagdedekorasyon ang tao ng Christmas light at mga Christmas decors. At minsan may kausap akong tao, sabi niya, alam mo, ang tao ngayon kasi wise na eh. Instead na ibili nila ng dekorasyon, ang gagawin na lang nila, binibili nila ng pagkain at panregalo. Wise na kasi ang tao eh. Wise na raw ang tao ngayon. So pag nagtitipid, wise. Pagka gumagastos sa selebrasyon, hindi. Ganun ba yun? Tayo po, gusto natin maging wise. Akala natin, pag nagtitipid tayo, wise yun. Every celebration has a cost. Kaya nga celebration eh. Diba? Nagdiriwang, merong halong gastusuyan. Kaya naman napapansin ko po ngayon, parang hindi masyadong naglalagay ang tao ng kanyang pondo doon. Hindi masyado naglalagay. At sa sobrang wise at pagtitipid, pagdating sa regalo, ang regalo hindi malaki, yung karton lang ang malaki. Naka-receive na ba kayo ng ganon? Yung karton ang laki, pagbukas mo, mag ang laman. Yung kinatatakutang mag, Lord, sana wag mabunod. Wag naman mag, Lord, parang awa nyo na. Ang dami na pong magsabahay. Pagbukas, laki ng karton, pambihira, mag lang pala. At least malaki yung karton. Wise na kasing tao ngayon eh. Surprise, mag lang yan. Wise, pambihira. Yung mga ninong at ninang, wise din. Pag December 25, wala sa bahay. Nagtatago. Meron akong kilala. Hindi nyo naman siya kilala. They will be out of their home pag 25. Hindi mo sila may kita. Tradisyon na nilang wala sila sa bahay nila ng 25. At yung mga inaanak, pag kumatok doon, walang madadat ng tao po talaga. Walang madadatnan. Wise. Sabi na nga nila, sa panahong ito, kailangan wise ka. So ano ba ang ibig sabihin ng pagiging wise? Yung tayo po ay nagtitipid, tayo ay nagtatago, tayo ay nagbabalot ng malaking box pero maliit ang laman? Yun ba yung wise? Alam niyo po sa Bible, sino dito gusto maging wise? Sa Bible po, sa eksena ng Christmas, meron dong wise men. At marahil kung gusto natin maging wise, may matututunan po tayo sa kanila. At ang pag-uusapan po natin ngayong araw is the way of the wise. Ang paraan ng may karunungan. The way of the wise. Yan pong pag-uusapan natin. Tumayo po tayong lahat. Basa po tayo ng salita ng Diyos. Matthew chapter 2 verses 1 to 2, sabi po dyan, Jesus was born in the town of Bethlehem in Judea during the time when Herod was king. So sinilang po si Jesus sa Bethlehem, pero ang hari nun ay si Herod. When Jesus was born, some wise men from the east came to Jerusalem. They asked, "Where is the baby who was born to be the king of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship Him." Heavenly Father, we thank you today for your presence. Lord, tunay marami kami dapat ipagpasalamat sa iyo. Yun lang panahon na to na nakakasamba kami sa iyo at may lakas kami. May buhay at lakas. Salamat, Panginoon. Thank you for sustaining us. And Lord, today we ask that you would speak to our hearts, that you would bless us through your word, Lord God. At Lord, sa buhay namin, pangalan mo po ang aming pararangalan. Purihin ka at sambahin sa umagang ito. Kasama ka namin, O Diyos. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po, palakpakan po natin ang malakas na malakas ang Panginoong Diyos. Makakaupo na po tayo. So kanina po tinanong ko kayo kung sino dito gusto maging wise. Pag pinag-usapan po natin yung pagiging wise, hindi po natin
maitatabi o mailalayo ang salitang wisdom. Ano ho? Pag wise ka, may wisdom ka. Tama ho ba? Pag wise ang isang tao, ibig sabihin may wisdom siya. Ano ho bang ibig sabihin ng wisdom? Nakahanap po ako ng meaning ng wisdom at ito po ang meaning ng wisdom. Sabi po dyan, wisdom is knowledge of what is true or right coupled with just judgment as to action. So isa-isahin po natin. Ang wisdom ho pala ay nagsisimula sa pagkakaroon ng knowledge. Sabihin po natin malakas, knowledge. Kaya nga sabi ni Ernie Baron, kilalang knowledge is power. So kasi po, yung knowledge ang panimula ng wisdom eh. Hindi ka pwede magkaroon ng wisdom nang wala kang kaalaman. Kaya nga sinasabi sa Bible, my people perish for lack of knowledge. Knowledge is important in gaining wisdom. Magsisimula ka sa kaalaman. Kaya po tayo nag-aaral dito para malaman natin ang salita ng Diyos, ang gusto ng Diyos sa buhay natin. So it all begins with knowledge. Pupunta ka sa eskwelahan, mag-aaral ka, meron kang knowledge na nakukuha doon. So ang panimula po ng wisdom, if we want to be wise, it starts with having that knowledge, kaalaman. Ano po? But it doesn't end there. Hindi po yun natatapos doon. Ano pong sabi diyan? What is true or right, yung totoo at tama, dapat yung knowledge mo, totoo siya, tama siya. At hindi lang po nagtatapos doon. Dapat may kasama siyang coupled with just judgment. Now, this just judgment talks about our decision making. Yung may wisdom, magkakaroon siya ng tamang pagdidesisyon. Meron siyang tamang judgment sa mga sitwasyon at pagdidesisyon niya sa buhay. And that is the benefit of having wisdom. Nagkakaroon ka ng tamang pananaw o pagdidesisyon. At hinahaluan mo ng aksyon. Ano po, may kasamang gawa ang wisdom. So, napakagandang definition. So, para po maintindihan pa natin, hinati ko po siya sa dalawa, ang wisdom pala ay ganito. Wisdom is true, right, and fair. Ang wisdom po ay dapat totoo, tama, at patas. Totoo, ibig sabihin, hindi siya fake news, kasi lalo na po sa panahon natin, ang dami pong akala natin wisdom, pero fake news pala. Hindi po siya marites na ginawa-gawa lang ng taong istorya, hindi po siya po pwedeng ganon. Kinakailangan totoo siya. Amen ho ba? At hindi lang totoo, dapat tama siya. Yung kaalamang meron ka, tama. Hindi mali. Pag mali, hindi wisdom yun. At pangatlo, dapat patas. Hindi lang yan ikaw ang nakikinabang. Dapat patas siya, fair siya. Ang wisdom fair. Hindi pwedeng one for you, two for me. Hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng ganon ang wisdom. Ang wisdom po ay patas. Dapat totoo siya, tama siya, patas siya. Yun ang ibig sabihin. At pangalawa, ang wisdom po ay hindi lang siya salita. Alam niyo po madaling magsalita. Tama po ba? Madali lang magsalita. Pero may kasabihan po, merong mga bagay na easier said than done. Ano po? So the ultimate end of wisdom is your action. It should be seen in your actions. Yung wisdom makikita sa pamumuhay natin. Tama ho ba? Makikita sa pamumuhay natin. Madali lang kasi magsalita eh. Alam niyo sa panahon natin ngayon, ang daming tao nagko-comment. Ano po? Nagsasabi ng words of wisdom. At saan ho tayo naghahanap ng words of wisdom madalas? Saan po? Sana po sa Bible. Pero alam niyo po, sa panahon natin, sa social media po naghahanap ng wisdom ang tao. And when you find wisdom there, pambihira, all sorts of wisdom will be there. Some of them will not be true wisdom. Hindi talaga magbibigay sa iyo ng totoong karunungan sa buhay. Ano po, it's not just words. Kaya nga po, ang mga tao ngayon, yung mga nawiwili, konting kibot, comment ng comment, ano po, ang social media po ngayon ay puno ng aksyon. Anong aksyon? Ganitong aksyon. Ayan, punong-puno ng aksyon. Barilan sa social media. May nangyari, imbis na akala mo words of wisdom, magpapatama lang pala sa kapwa. Pero words of wisdom ang gagamitin, ha? Papatamaan lang ang kaaway niya. Wag ho nating gagamitin ang social media para lang po magpapatama tayo. Amen ho ba? Yung damdamin mo, itatranslate mo doon para may tirahin kang iba.
Diyan po nagkakagulo. At alam niyo ho, ang media, ganito na po siya makakasira. Madali siyang mang-assassinate ng tao. Madali lang ho yan. Words are, anong kaugnayan yan? Sabi ko po kanina, wisdom is not just words. Kasi kung words lang ang pag-uusapan, marami niyan sa internet. Words lang naman pala eh. Pero maraming words diyan ang wawasak, papatay, sisira ng tao. Hindi po ganyan. Tingnan niyo po, may nakita po akong quote. May nakita po akong quote na parang true, parang tama naman, parang totoo naman. Tingnan niyo po, sabi, tungkol sa Pasko, sabi nung isang in-interview, sabi diyan, ang ninong at ninang ay hindi Bangko Sentral ng Pilipinas. Tama naman. Hindi bago. Kung hindi isang gabay sa iyong pamumuhay bilang Kristiyano. Kayo ho ba nung nagninong-ninang kayo, kayo po ba ay sinabi nyo, ako ang gabay sa buhay mo, inaanak? Sino dito may inaanak? Halos lahat tayo, pag umidad na tayo, may ako ang gabay sa pagiging Kristiyano mo, inaanak. May ganun ba? Sabi siguro ng bata, OA mo naman. Diba? Of course, gabay ka, pero totohanan bang ganun? So, kahit paano naman mag-a-agree ako sa kanya dyan. Sana yun ang tungkulin natin bilang ninong at ninang na Kristiyano. Nakakagabay tayo sa bata, tulong sa magulang. Pero yung first statement niya, ayoko. Bakit? Ang ninong at ninang ay hindi Bangko Sentral ng Pilipinas. Talaga lang Sarap pakinggan ng mga ninong at ninang. Talaga, hindi ako Bangko Sentral. Di ba? Bakit naman ganun? Ang inaanak nyo ba parang Bangko Sentral ba ang tingin sa inyo? Talaga? Pambihira? Parang Bangko Sentral? Pambihira? Halos nagwi-withdraw sa iyo para kang ATM. Hindi naman ganun. Alam niyo po sa totoo lang, mga inaanak natin, sa Pasko mo lang yan pinaliligaya. Sa Pasko mo lang reregaluhan yan o mag-birthday yan. Mangilan-ngilan lang sa buhay nila. Hindi ka pa maparamdaman. Hindi ka pa maramdaman. Tapos, papayag ka, ganyan ang dating. Ang mga ninong at ninang ay hindi Bangko Sentral. It's not true, it's not right, it's not fair. It's not fair. Para sabihin Bangko Sentral ang ninong at ninang. It's not fair dun sa inaanak. Tama po ba? Kawawa naman yung bata. Hindi mo naman bibigyan ng ng uubos ng kayamanan mo Pasasayahin mo lang ang bata kasi sa munting bagay masaya sila. Tama po ba? It's not true, it's not right, it's not fair. So how do we become wise? Paano ba? Ano ba yung way of the wise? Ano ba yung way of the wise? Ulitin ko, sino dito gusto maging wise? Una po, we need to live for the truth. Importante mamuhay tayo sa katotohanan. Tingnan niyo po ito. Ano pong matututunan natin sa wise men? Sabi diyan, then Herod, when he secretly called the wise men, determined from them what time the star appeared. And he sent them to go to Bethlehem and said, go and search carefully for the young child. And when you have found him, bring back word to me that I may come and worship him also. Sabi ni Herod, halika kayo, usap tayo. Secretly, tinawag niya yung wise men. Kailan nyo nakita yung star? Sige, puntahan nyo kung nasan si Jesus. At pag nakita nyo, sabihin nyo sa akin saan, sasamba ko sa kanya. Alam niyo po, sa istorya na to, may kontrabida. Sa buhay mo ba may kontrabida, kapatid? Madami, pambihira. Madaming kontrabida sa buhay mo. Sa totoo lang po, sa buhay ng sino man, talagang may kontrabida. Siyempre, kilala mo na kung sino bida. Ikaw yun. Sa buhay ng Panginoon, may kontrabida rin. Pati sa storya ng Pasko, may kontrabida. Hindi kumpletong storya pag walang kontrabida. Tama po ba? Manood ka ng telenovela, walang kontrabida. Boring. Di ba? Ang kontrabida dito, si Herod. Kaya minention sa verse 1 pa lang, when Jesus was born, Herod was king. Bakit si Herod? Si Herod po masamang hari. Kaya niyang magpapatay ng 2 years old below na mga lalaking anak. Baby, kaya niyang ipapatay. Lahat ng 2 years old below na lalaki, patayin niyo. Ganto kasama to. Ngayon, pinatawag po sila ni Herod.
Kung haharap ka sa masamang hari, na alam mo ang kasamaan, hindi ka ba kakabahan? Diba? Sige nga, sabihin nyo sa akin, kailan nyo nakita yung bituin? Wala po kami nakitang bituin. Baka mapasinungaling ka eh. Baka kung maisip niyang pugutan ka ng ulo, magagawa ni Herod eh. But they appeared, and even though it's very risky for them, they never lied. Ito ang may wisdom. Una, alam nila ang truth tungkol kay Lord. No one knows the truth about Christ except these people that is present during Christmas Day, nung sinilang ang Panginoon. Isa sila sa mga taong yon, itong mga wise men. They know the truth about Christ. Sa buhay natin, kailangan alam mo ang katotohanan tungkol sa Diyos. Amen ho ba? Pag hindi mo alam ang katotohanan tungkol sa Diyos, may problema. Yung pinaka dapat mong malaman, hindi mo nalaman. Nakukuha niyo po ba ako? Nalaman mo ang mathematics, nalaman mo ang geometry, nalaman mo lahat. Ang accounting, nalaman mo kahit ang hirap-hirap. Pero hindi mo nalaman ang katotohanan sa Diyos, may problema ka. Magkakaproblema ka. They know the truth about Christ. At sa atin po mga Kristiyano, kailangan alam natin ang katotohanan tungkol sa Diyos. Kinikilala natin ang Diyos. Tama po ba? Dahil pag hindi natin nalaman ang katotohanan sa Kanya, yung mga kaalaman natin, hindi naman magmamatter masyado pag ito ang hindi natin nalaman. Ano po? Di ba? Ang mga Hudyo nga, ang mga salita, hanggang ngayon, yung iba sa kanila, nag-aantay pa ng Savior. Akala nila hindi pa dumating ang Savior. Yung mga Jews, wala pa, hindi pa dumadating. Because they don't know. It is important for us to know. Again, wisdom starts with knowledge. They have the knowledge of Christ coming. But not only that, when they were asked, they never lied. Even though it would be risky for their lives, they never lied. Yes, we have known and we are looking for Him. They never lied. Ito nakita ko po sa may wisdom. Ang may wisdom, hindi magsisinungaling. Hindi yan magsisinungaling. Hindi yan magagawang magsinungaling kasi nabubuhay siya sa katotohanan. Dahil ang katotohanan ay mahalaga sa kanya, hindi po siya magsisinungaling. Kahit nagigipit na siya, hindi siya magsisinungaling. Mahihirapang magsinungaling ang may wisdom. Kasi alam niya yung wisdom nakabase sa truth. Hindi yan magsisinungaling. Kahit magipit pa siya, hindi yan magsisinungaling. Kaya kapatid, tayo po, gusto natin ng wisdom, huwag tayong sinungaling. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magsinungaling. Nag-overtime lang naman. Naku, nag-overtime. Matraffic ngayon, Pasko eh. Naku, sus. Ikaw talaga. Huwag magsinungaling. Kasi nawawalan ka ng wisdom pag nagsisinungaling ka. Kasi yun, the only escape that you have is to lie. And there's no wisdom in that. Lying doesn't give you wisdom. That's the easy answer to lie. Easy answer. Sinungaling na lang ako, lusot na ako. Ang taong gustong lumusot, gagawa ng palusot, at ang palusot niya ay magsinungaling siya. Tayong mga Kristiyano, mga kapatid, dahil may wisdom tayo galing sa Diyos, hindi tayo nabubuhay sa kasinungalingan, kundi sa katotohanan. Amen ho ba? Kahit pa tayo mahirapan, doon tayo sa katotohanan. When you live for the truth, you will never lie. Baka ito ka, hinahanap ka ng inaanak mo, tapos nasa likod ka lang pala ng pinto. Sabihin mo, wala ako. Diba? Nagawa mo na ba to? Nahanap, tukuin dyan na yun, maniningil ng utang. Sabihin mo, wala ako. Yeah? Nagsinungaling ka na. And there's no wisdom in lying. Ano po? Ngayong Pasko, huwag tayo magsinungaling. Sa buhay natin, huwag. Ano po? Pangalawa, ang taong may wisdom, hindi siya magsisinungaling, hindi rin siya mapapaniwala ng sinungaling. Hindi rin siya. In other words, those who live for the truth cannot be tricked. Cannot be tricked. Dahil si Herod po, tinitrick sila ni Herod. Sabi ni Herod, pag nakita nyo, sabihin nyo sa akin, i-worship ko siya. Pero ang totoo, ipapapatay niya. Hindi sila naloko ni Herod. Hindi sila naloko ni Herod. Mga kapatid,
ang taong nasa katotohanan at nabubuhay sa katotohanan, hindi mo kayang lokohin. Kaya totoo ang Pilipino, hindi mo maiisahan ang wais. Hindi mo maisahan. Kasi they have a just judgment. Yung judgment nila maayos. Hindi mo sila, in other words, hindi mo sila mabubudol. Kapatid, nabudol ka na ba? Nabudol ka na ba? Kailan tayo nabubudol? Sige nga. Kapag Shopee ba o shopping? Wag naman Shopee, nandito si Kira eh. Sa Shopee yan eh. Wag Shopee, shopping lang. Nabubudol tayo ng binili natin. Akala natin, maraming ganun yung mga binili mo sa online, tapos pagdating, ay, ito pala yun. Diba? Nabudol ako. Diba? Kasi ganito, nabubudol tayo pag naniwala tayo sa kasinungalingan. That's the time nabubudol ka. Pinangakuan kang mamahalin ka, sinungaling pala. Diba? Pinangakuan ka yung item, ganito kaganda, pagdating dun, ito pala yun, sinungaling pala. Diba? Napaniwala ka ng kasinungalingan, nabudol ka. Tutubo yan ng 30% kada linggo. Kada linggo, 30%. Wow! Iskam pala. Diba? Napaniwala ka ng pangako na puro kasinungalingan, mamahalin kita habang buhay. Yung hindi kita ipagpapalit, you're my one and only. Naks. Nabudol ka na pala. Diba? Ang wise, hindi mo siya mabubudol. Hindi mo siya magogoyo, in other words. Kasi hindi siya mapaniwalain sa kasinungalingan. Alam niya, nagsisinungaling to. Hindi ito totoo. Kaya kayo, mga nililigawan dyan, huwag kayong magpapabudol. Mabubudol, mahirap. Maging wise ka. Maging wise ka. Yeah. Alam niyo po, ang pinakamadaling exam sa exam ay true or false. Tama po ba? Pinakamadali yun. Kasi mamimili ka lang, true or false. True. May sagot ka na kagad eh. Di ba? Pag nag-exam kayo, pinakamadali, true or false. Minsan, true or false na, bagsak ka pa. True or false na nga lang. Huhulaan mo na lang, ano kaya true dito, ano kaya false? Chechikan mo na lang, bagsak ka pa. Bakit may bumabagsak pa sa true or false? Kasi ang tanong, tricky. At sa buhay na to, maraming tricky scenes sa buhay natin. Tricky situation sa buhay natin. Nakala mo, yung false, mag-a-appear na true. Parang true, no? Parang tama. Checkan ko na nga to. Mali. Naloko ka. You need wisdom para ma-identify mo yung true or false. Kahit sa relihiyon yung paniniwala, mga teachings, di ba meron nga ngayon, siguro balitang-balita nyo na, yung relihiyon na ingat po kayo sa mga nagbebenta ng mga, kayo pag pinagbenta ko na kayo ng mga OTAP, mga pencil, mga gano'n, pang-aral ko, tanda mo na, nag-aaral ka pa? Hindi po, pang-aral ko lang po. Yeah? May mga gano'n, alam ko na kung sino yon, kung saan galing relihiyon yon. At pag wala kang nakuha, ay ginugulpi ka. Ang hirap, no? You're manipulated by your religion. Pambihira. Pag minamanipulate na po kayo ng relihiyon nyo, hindi na true yun. Hindi na true religion yun. Minamanipulate ka na eh. Wala ka ng desisyon. Di ba? Minsan, true or false na nagkakamali pa tayo kasi tricky. We need wisdom and we need to live by the truth. For the truth. Pangalawa, the wise person will live for the truth and they will know what time is it. Anong oras na? Alam nila kung anong oras na. Alam ng mga wise men, ito na yung panahon. Alam nila kung anong panahon na darating ang tagapagligtas. Nabasa nila yon. Walang ibang nakabasa noon na yun na yung panahon darating si Jesus Christ. No one else have read that. Only the wise men. So the wise men know what time is it. Anong oras na? Tingnan niyo ang tanong ni Herod. When he secretly called the wise men, determined from them what? What time? Anong time? Kasi yung time, alam ng wise ang time. Alam nila ang panahon. Kung panahon na ba o hindi pa. Diba?
Yung wise alam yon. In other words, ang wise po ay magaling sa timing. Alam nila yung timing ng dating ni Lord. Alam nila yung timing. At marunong din silang tumiming. Alam niyo po sa buhay, importante yung timing. Niniwala kayo doon? Importante yung timing. Halimbawa po, sa relationship, sa love, importante yung timing. Halimbawa, nag-aaral ka pa, magtapos ka muna. Mas magandang timing yun. Di ba? Sa pagpapatawa, pag wala ka sa timing, di matatawa kahit nakakatawa joke mo. Nasubukan mo na yon? Inilibing yung joke mo? Nag-joke ka tapos inilibing? Kasi hindi sila natawa. Di ba? Kasi yung timing mo mali. Yung punchline mo wala sa timing. Timing is essential. Kahit sa negosyo, kahit sa pag-ani ng mga, di ba may hinog sa pilit nga? Pag-ani ng mga harvest na fruits or whatever, timing is essential. So ang wise, magaling sa timing yan. Magaling tumiming ang wise. Hindi yan, di ba yung wise, mapansin mo kahit sa pananalita nila, hindi sila salita ng salita, tatiming lang sila. Yun yung wise eh. Hindi rin naman sa hindi sila nagsasalita. Hindi rin wise ang hindi nagsasalita. Di ba? Ano masasabi mo? Uy, magsalita ka. Hindi rin pwedeng walang sinasabi. Amen o ba? Hindi rin pwedeng marami kang sinasabi. Kinakailangan, timingan mo lang. Yung may timing, magaling ang wisdom niyan. Hindi yan maraming sasabihin. Kaya pag nagsalita ang may wisdom, may timing, pinapakinggan siya. Diba? Pag nag-aaway kayo, may timing ba pag sumasagot ka? Pag nag-aaway kayo, wala sa timing eh. Talagang mawawala sa timing pag gano'n eh. Kailangan nasa timing. May wisdom sa timing. Amen ho ba? Kaya alam niyo po, isa pa napansin ko sa wise men. Andiyan pa ho ba kayo? Yung wise men, napansin ko po, hindi sila na late. Hindi sila na late. Pambihira. Imagine niyo kung na late sila. Sige lang, pag-isipan ho natin, na late sila. Una, kung na late sila, nakita nila, uy, ayun na yung star oh. Sundan natin. Hindi, may gagawin pa ako. Bukas na lang. Abulin na lang natin yan. Makalipas ang ilang araw, hindi na nila aabutan yung star na yun. Wala na sila sa timing. At malilate sila. At kapag na-late sila, dalawang bagay lang. Una, wala na sila sa eksena. Kaya mga kapatid, pag na-late ka, nawawala ka sa eksena. Wala na sila sa eksena. Na-late sila. O mauna pa sa kanila si Herod kay Jesus. Which is, alam ko naman, hindi mangyayari dahil hindi naman niya mapapatay si Lord. Kaya lang nga, yung kontrabida, baka mauna yung kontrabida. Tingnan mo, pag late tayo, nauuna pa yung kontrabida. Diba? Gusto nyo ba mauna yung kontrabida sa buhay nyo kasi late kayo? Ay, na-late ka kasi, kinain na ng kontrabida. Diba? Ba't plato na lang ito, yung kontrabida, kinain na yung pagkain mo. Kakainis naman, no? Late ka eh. Diba? Alam niyo po, pag late po tayo, nawawalan ho tayo. Ang may wisdom, alam nila ang value ng time at timing. Napunta po tayo kay Lord. Alam niyo po, sa church, kayo ba'y madalas malate? Yung totoo lang po. Siyempre, hindi ko na patataas ang kamay nyo dahil hindi nyo rin naman itataas. Diba? Pero alam mo na yun. Diba? Ganito po. I don't see any wisdom for us to be late for church and early on other occasions. Diba? Other occasions, a-attend ka ng kasal, alas 9 pa lang nasa parlor ka na, alas 5 yung kasal. Diba? Alas 9, talaga naman, babiyahe ka, isang aga mo, 1 hour before, yung ikakasal naman, 6 palalabas. Pag sinabing alas 5, pero nandun ka na. Diba? Pero pag kay Lord, diba? Praise and worship, magpe-pray na yung praise and worship sa kakadarating. Hindi pwedeng ganun eh. Diba? Kahit sa trabaho, hindi pwedeng ganun. Ito na lang naisip ko, hindi ba nakakahiya kay Lord? That we can be early on other occasions, not related to Him, but when it is for Him, we're late. We have bad timing. No, we have bad timing. Hindi maganda yung timing natin lagi. Importante po, on time tayo. Amen ho ba? Lalo na pagdating sa Diyos.
Amen ho ba? Kasi, tatanong kayo, si Lord ba nalilate sa buhay nyo? Nalilate ba siyang tulungan ka? Naku, Lord, late ka na naman. Ayan, nasagasaan tuloy ako. Di ba? Hindi ka masagasaan dahil iniligtas ka ni Lord bago ka tamaan ng bus. Ayan, nasagasaan tuloy ako. Lord, late ka. Bayaran mo ospital ko, Lord, ha? Hindi nalilate si Lord sa'yo eh. Pero bakit tayo late sa Kanya? Diba? Amen ho ba? Naintindihan ho ba natin? Ay, ganun lang po timing, hindi pwedeng late. Yung regalo mo ng Pasko, binigay mo ng summer. Nakalimutan ko bro, sorry summer. May expiration date yun. O di expire na yung binigay mo, hindi pwedeng late. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pwedeng late. Yan. So, sige po. At kilala niyo ho ba ito? Kilala niyo ho siya? Of course, narinig niyo siya. Narinig niyo na po si Rosula Kalakala. What a great timing. Ano po? The wise knows what time it is. Siya po ay nag-trending, naging balita po siya kasi po at age 62, senior citizen. Nagpass po siya ng bar exam. Isang kuha lang pasado na. At nung ini-interview po siya, sa itsura niya, hindi mo kalaing attorney na siya. Ano? Pero hindi mo siya pagtatawanan, hahangaan mo siya. Bakit? Sabi niya, napagtapos ko na lahat ng mga anak ko. Kasi nung panahon namin, wala namang masyadong ino-offer sa probinsya namin ng abugasya. Kaya naging accountant ako, pero natapos ko na yan. At alam niyo po, nag-aaral ako, working student. Nag-aaral ng abugasya, working student, pambihira. At sabi niya, wala akong bagsak na grado. Ang tindi nito At alam niyo po, natapos niya at nag-exam siya, nakapasa siya. Tanong ko sa inyo, kung siya po ay nakapasa nung 30 years old siya, maganda ba o ngayon na lang 62 siya? Ha? Alam niyo po bakit magandang timing? Una, napagtapos na niya mga anak niya. Diba? Napagtapos na niya. Baka mas mahirapan siya dun. Kasi itataguyod pa niya yung pamilya niya eh. Pangalawa, ang ganda ng timing kasi 62 na siya. Kung kinuha niya yun, natapos siya ng 30 years old, mga kapatid. Halimbawa, natapos siya 30 plus. 30 plus na lang, sige. Mapapansin ba siya? I-interviewin ba siya? Hindi siya i-interviewin doon. Isa ka lang sa mga katulad ng marami. Pero dahil naiiba ka, ang ganda ng timing mo. Tapos na mga anak mo, yung pangarap mo naman ang atupagin mo, at hindi pa huli ang lahat sa mga senior dito. Sino po senior? Hindi pa huli ang lahat. Marami pa magandang gagawin si Lord sa buhay mo. Amen po ba? May timing si Lord in God's time. Kaya lang po, mga kapatid, tinan niyo po siya. At naisip ko, Christian siguro to. Kasi sabi niya, tapos naman ako, inaalay ko na to sa Diyos. Itong tagumpay ko, sa Diyos ko na to inaalay. At nung ini-interview siya, sabi niya, I promise to God na pag makapasa ako, talagang I will serve God. Sabi niya, pag nakapasa ako, Lord, I will serve you. Paano? May edad ka na. I will help those who are really in need. Marami talagang taong nangangailangan ng abogado dun sa amin. Taga saan siya? Isabela. Kaya kung taga Isabela kayo, maging proud po kayo sa kanya. Hahangaan mo to. Hahangaan mo tong tao na to. Diba? May edad na, nangangarap pa. At yung pangarap, pinagsisikapan pa niya. Talagang kapansin-pansin. No? Wow. The wise knows what time is it. Anong oras na? Anong panahon na? Panahon na para naman sa kanyang pangarap. At tinapos niya yun. Attorney na siya. Ano ho? Pangatlo, the wise will live for the truth. The wise knows what time is it. Pangatlo, the wise will lay down their treasures. Ang wise, alam niya para saan ang kayamanan niya. Tingnan niyo po ang wise men. Ito pala lang ang pakay nila. Ito pala ang purpose. Ito pala yung pakay nila. Bakit nila hinahanap si Lord? Diba? Sabi nila, naparito kami para sambahin siya. Alam nila yung pakay nila. And when they had come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worship him. Yun yung pakay nila eh.
sasamba kami. And when they had opened their treasures, they presented gifts to him. Anong gift po? Gold, frankincense, and myrrh, fit for a king. Ano po? Sila po ay dumayo pa ng malayong-malayo, hinanap ang Panginoon dahil ang gusto nila sambahin ng Diyos. Nung makita nila ang Panginoong Yesus, may dala pala sila na kayamanan na ipagsasamba nila sa Diyos. Pinesent nila sa Panginoon. Ano po? Ano ibig sabihin yan? Sa buhay mo, anumang meron ka, sambahin mo ang Diyos doon. Sa anumang itinuturing mong kayamanan, sambahin mo siya. The wise worships God with his treasure. Ano po sabi doon? And when they had opened their treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. The wise worships God with their treasure. Ano ba ang treasure, Pastor? A treasure is anything that you hold dear the most. Yun yung tinitreasure mo. You hold it. And when you hold it, sometimes you don't want to lose it. That's a treasure. Kaya tingnan niyo po, si Abraham, ang treasure niya, si Isaac, hindi po pera eh. Si Isaac, kasi kaisa-isang anak niya yun. Hindi niya he holds him dear. He cannot let go of it. He cannot lay it down. But, dun siya matites. But he had laid down his son. Of course, sa atin, hindi gagawin ni Lord yun. Tapos na po yung panahon na ganun. Nilay down na ni Lord yung anak niya para sa atin. Narinig niyo po ba ako? Nilay down na ng Diyos ang anak niya para sa atin. Hindi na sa ganung paraan. Anong meron tayo kung anong meron tayong kayamanan? Maaring material ito. At kadalasan po ito'y material. Kadalasan ito po ay material. We hold dear. Alam niyo pong problema natin sa treasure? We overvalue our treasure beyond what is necessary. We overvalue our treasure to the point that we're holding it so dearly that we cannot lay it down. The wise knows and are able to lay it down to God. Alam niyo po, ganyan yon. Bakit po mahalaga sa Diyos ang treasure mo? Pakinggan mo ko, bakit mahalaga kay Lord ang treasure mo? Bakit? Kailangan ba niya yon? Kailangan ba niya yon? Akin na yan, wala ko niyan eh. Hindi sa wala siya nun. Bakit mahalaga kay Lord ang treasure mo? Kasi ito lang po yun. Mahalaga kay Lord yon kasi doon niya makikita ang puso mo. Doon lang niya makikita ang puso mo sa treasure mo. Ulitin ko, pakinggan mo ko. Doon lang makikita ni Lord ang puso mo sa treasure mo. Kasi sabi niya, siya na rin ang nagsabi, for where your treasure is, there your heart will be also. Doon lang malalaman ni Lord nasan ang puso mo kung nasan ang treasure mo. Yun lang naman mahalaga kay Lord, yung puso natin. Kaya tinitingnan niya, nasan ba ang puso nito? Well, para makita ko nasan ang puso nito, ang tanong, una, nasan ba kayamanan nito? Kung ngayong Pasko, si Lord ang nakalimutan mong bigyan ng pinakamainam na handog, kapatid, alam na ni Lord nasan ang puso mo. Ganun lang yun. At para siya ang makalimutan natin ngayon, mga kapatid, diba, of all na atin pong pagbibigyan ngayon or pagkakalooban ngayong Kapaskuhan, siya pa ang the least na atin pong binigyan, mga kapatid. Makikita ni Lord sa ng puso natin. Ano ho? At bakit nga ba, tanong ko sa inyo, bakit nga ba pag-usapan na ng bibigay tayo kay Lord, we feel it's unwise? Minsan, di ba, napaka-unwise naman yan. I'm holding it and now I'm laying it. It's so unwise. Now, let me give you 3 reasons why people would feel it's so unwise to lay their treasures to God. But, ulitin ko, yung wise men, di problema sa kanila to. Alam na nila to. Sa atin, baka hindi pa natin alam. Bakit feeling natin it's unwise to lay your treasures to God? Una po kasi pinagpaguran mo to. You worked hard for it. Pinaghirapan ko yan eh. I work hard for it to earn it and now I'm holding it, I'm laying it down to God. It's so unwise. But that's the point, brothers and sisters. That's the point. You work hard for it
and you lay it down to God, then it is so valuable in the sight of God. Kung napulot mo lang yung pera na yon, nakapulot ka ng 1,000, binigay mo kay Diyos, kay Lord, Lord, nakapulot ako 1,000, no, sa'yo na to. Kapatid, ano value nun? Kaya nga sabi ni King David, I will not offer anything that costs me nothing. Kung hindi nag-cost sa'yo, and it cost you to earn it, it cost your time, your energy, na-traffic ka, napuyat ka, napagod ka, napagalitan ka ng boss mo, nung nakuha mo yung blessing na kapalit ng pinagtrabahuhan mo, then you lay it before the Lord, then it's something so valuable as a form of your worship to God. Kasi kung hindi mo lang yan pinaghirapan, wala lang yan. Wala lang yan. You work hard for it, and that's the point. When you work hard for it. Yung iba sa inyo, hindi na, di ba minsan meron sa church, negosyante ka, hindi mo na kaya magsilbi sa church ng katulad ng iba na maraming time. You are so busy handling your business. Then, be a person that supports the ministry of God. In that way, serve God. Amen po ba? In that way, serve the Lord. Lord, I cannot serve you with my time and energy, but whatever I have produced, Lord, I want to support your ministry, Lord. Dito ko yan, ito ang pagsisilbi ko sa iyo, Panginoon. Sa ganito na lang kita mapapagsilbihan, Lord, napakaabala ko eh. But my treasure is yours, God. Use it, Lord. Then you're serving God. At isa pa, nagiging unwise sa atin kasi wala naman tayong nakikita na pinagbibigyan natin. Wala naman si Lord sa harapan mo. Diba? Kasi pag Pasko, diba, pag binigay mo sa inaanak mo, di mo dumating inaanak mo, alam mo, inaanak, tagapin mo to, 500 pesos. Sa'yo yan. Lalabas yung kamay nung inaanak mo. Ako, ang generous mo naman, Ninong. Ikaw nang the best na ninong sa buhay ko. 500, 1,000, Yeah. May kamay na lumabas eh. Yun ang problema natin. Dito sa church, walang kamay na lumalabas. Biglang offering na, in Jesus' name, mag-offering, amen. Biglang may kamay na lalabas niya, malaki oh. Malaking kamay. Now, put your offering. Kung ganan ang mangyari, lahat tayong offering natin ang lalaki. Lord, ito na sa'yo na po lahat yan, Lord. Oh. Diba? Yeah. Wala eh. It takes faith to believe that you're offering God something. And when you read the Bible, it's biblical. It's biblical. You give to God. No matter you see Him or not. Whether you see Him or not. Makita mo man ang kamay niya o hindi. Alam mo sa kamay ng Diyos na pupunta yun. Tama po ba? Alam mo sa kamay mo niya mo yun inaabot. As if po, sa kamay mo ni Lord mo yun inaabot. Lord, ito po pinagpaguran ko. Sinasamba kita, Panginoon. I'm worshiping you with whatever treasure I have. No? Hindi mo nakikita si Lord. Yun ang dyan. At pangatlong struggle natin, mukhang may nagre-reklamo na, de biro lang po. It will pass through the hands of humans. This is one of our problems. The process of it. The process of it. It will pass through human hands. Pag nagbigay tayo sa Panginoong Diyos, dadaan sa kamay ng tao. Now, let me give you an example. Nung naghandog yung 3 wise men ng ginto, frankincense at myrrh, sino ang dumampot nun? Sino dumampot nun? Hinandog nila sa harapan ni Lord. Sino dumampot? Alam nga naman si Lord, akin yan. Huwag niyang ginto na akin. Yung ginto na yan. Ginto ko to. Si Lord ba kumuha nun? Hindi siyang dumampot nun eh. Kamay ng tao dumampot nun. Malamang si Joseph at si Mary. And it's not an issue to them. What's my point? Minsan, nag-iisip tayo, tadaan yan sa kamay ng tao. Hayaan mo lang. Sila na mananagot dyan. Basta ako, partito ng pagsamba ko sa Diyos. At mahal ko ang Diyos sa pamamagitan ng meron ako. Alam niyo po, ang wise, the wise will decide, natanggal yata yung slide,
the wise will decide beyond their understanding. The wise, pakinggan niyo po ako, natanggal yung slide eh. The wise will decide beyond their understanding. Kung akala mo ang wise laging nagdidesisyon sa isip, hindi, higit pa sa isip ang desisyon ng wise. The wise will decide beyond their understanding. Most often, the misconception, ang wise, nag-iisip lagi yan. Hindi. Nag-iisip nga yan, wise yan eh. Pero they decide beyond their understanding. They are wise. Di ba? Naalala nyo yung balo na may 2 kusing? Anong ka-wise-wise doon? 2 kusing na lang meron ka, binigay mo pa sa Diyos. Ano wisdom doon? But the wise decides beyond their understanding. Yung babaeng nag-ipon ng 1 taong sahod at binili ng expensive perfume at binuhos kay Lord yung perfume na yon. In one occasion, sabi ng mga alagad, it's not wise. Ba't binibigay nyo kay Lord yan? Sana binenta na lang yan, pinamigay sa mahirap. Yun ang wise. Sabi ni Lord, huwag niyo siyang pakialaman. Yeah. Hayaan niyong gawin niya ang magandang ginagawa niya sa akin. Ang mahirap ay laging nandyan, pero ako hindi niyo ako laging kasama. Mula ngayon, ang kanyang aalalahanin siya sa kanyang ginawa. Ngayon, inaalala siya. Thousands and thousands of years have passed. Inaalala siya. Di ba? Alam niyo, the wise decides beyond their understanding. Di ba? Dito sa church may build tayo. Hindi mo na naiintindihan yun minsan ang detalye nun, but you're giving it because you decide beyond your understanding. Hindi na kailangang detail by detail, word by word, letter by letter, explain sa'yo. You know it in your heart. You trust God and the church. Now, we decide beyond our understanding. And alam niyo po, the way of the wise is not his own way. Ang wise po, hindi yung way niya ang nasusunod, kundi yung way ni Lord. That is the wise. So if we want to become wise, it's not just having knowledge. Oh, matalino ka, okay yun. Good. Regalo ni Lord sa iyan. But it's beyond that. You need to be true, right, and fair. And it's not just words. The wise will live for the truth. The wise know what time is it, and the wise will be able to lay their treasures to God. That is the wise thing to do. Amen po ba? Tumayo po tayong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung malakas po sa Panginoon. Hallelujah. We worship you, God. And church, right now, can you just lift those hands as we give our faith to God? Lord, we trust you, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let's lift those hands and worship. Oh, we worship. Hallelujah. We worship you, God. Fill this place, Panginoon. Fill our hearts. Hallelujah. And all together we sing. And God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. And God, I look to you. I'm where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. Hallelujah, we praise you, God. Come on, let's lift those hands and worship the Lord our God. We sing. And God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. And God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. And I will love you, Lord, my strength. I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my rock. Forever all my days, I will love you, God. Come on, we sing it out. And I will love you,
you, God. Come on, we sing it out. And I will love you, Lord, my strength. And I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my rock. Forever all my days, I will love you, God. Hallelujah. Lord, we worship you today. Yun po ang nais namin ngayong Kapaskuhan, ang sambahin ka, Panginoon. We want to worship you, Lord God. And Lord, as we worship you, Lord God, we humble ourselves to you, Lord God. Nagpapakumbaba po kami sa iyo, Panginoon, at hinihiling po namin na tulungan mo kami na mabuhay po sa katotohanan. Na hindi po kami magsisinungaling, hindi po kami mapapaniwala ng kasinungalingan. Bibigyan mo kami ng karunungan, Panginoon, at kami po ay mabubuhay sa panahon, Panginoon, na tama at hindi po namin ipipilit ang mga bagay na wala sa panahon, Panginoon. Lord, even sa buhay po namin, Lord God, anumang magiging meron kami o meron kami ngayon, handa kaming ialay ito sa iyo. Lord, we thank you. Today, we ask not only, we're not gonna lie, Lord God, we need material blessings during this season. Di po kami tatanggi o magkakaila na kailangan din namin ang material na bagay. Lord, I pronounce blessing upon your people. And together with that blessing, Lord, that we're receiving from you today, kapatid, tanggapin mo, i-claim mo ang blessing ni Lord sa buhay mo. The Lord will bless you. And Lord, not only for the blessing that we are receiving from you, we also ask for wisdom. Sabi po sa Bible, Lord, if anyone lacks wisdom, he should ask God. So Lord, you are generous enough to give us wisdom, na hindi lang para sa amin ang pagpapala ang mahalaga, kundi ang mabuhay kami ng may karunungan, may wisdom ayon sa inyong salita. Today, we honor you and worship you. Allow our families, Lord, bless our families that we would be able to celebrate Christmas with joy in our hearts, Lord. Hayaan niyo pong ma-celebrate namin ito ng puno ng saya dahil itong Pasko ay para sa iyo at ang Paskong ito ay kasama ka namin, Panginoon. Dumating ka upang kami iligtas. Salamat po, Panginoon. Today, we give you all the honor, the glory, and the worship that you deserve. Bless your people now, Lord, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Happy Sunday po. God bless you.